lang naman tayo po magbabaliwan ngayong gabi. Kasi alam ko, the fact na bumalik kayo ngayon, it only means talaga baliw na rin kayo sa Royal, di ba? Okay, kasi I presume, lahat po na nandito sa kwarto ngayon, ay hindi na mga first time. Meron bang mga first time? Meron din. Pero na-present na sa inyo yung RBP. Alam niyo na po yung negosyo. Kasi ang pag-uusapan natin ngayong gabi, for your information, is what we call the RDO, or Royal Distributors Orientation. So, pag sinimulan niyo pong gawin itong negosyo to, meron tatlong basic na dapat nyo talagang pakinggan bago lubusan ninyong maintindihan kung paano po gagawin ang negosyo. Alam naman natin lahat, ang pinakamahirap sa lahat yung pag-uumpisa. You know, hardest part in any job is getting started. Tama, mali. Kasi talagang yun yung tipong mangangapa ka, hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Pagka-attend mo ng presentation, baliw ka, pag-uwi mo, nung medyo nagpasmasan ka na, diba, parang tatanungin mo sa sarili mo, ano nga magagawin ko? What's next? Tama, mali? What's next after I join? Mga kaibigan, yun yung dahilan bakit importante. Attendan niyo po itong ipapaliwanag ko ngayon. Yung RBP, or Royal Business Presentation, yun yung unang dapat nyo talagang pakinggan. Kasi hindi nyo masyadong ma-appreciate ang RDO kapag hindi nyo pa alam talaga yung konsepto ng negosyo. Kahit hindi naman po sa seminar, kahit na one-on-one lang kayo, at least alam nyo kung ano yung negosyo natin, hindi ba? Or pagkatapos ng presentation na to, kung hindi ka pa na-present, mamaya kahit mabilisan lang, para malaman mo kung ano yung concept ng business ng Royal. And of course, you have to know also the product demo, kasi may separate seminar po para lang sa mga produkto. Ngayong gabi, ito yung pinaka-paborito kong presentation. Kasi I remember, nung nagsisimula ako sa Royal about almost 8 years ago, wala pong ganitong klase mga training. You know, we just learn from our experience. Kaya nga sabi ko, hindi naman kailangan magaling ka sa negosyo to para mag-succeed. Because every day will be a learning day. Yung skills natututunan yan. Sa araw-araw na ginagawa mo ang pagro-royal, sa ayaw at sa gusto mo, matututunan mo kung paano yan gawin, di ba? Ito po, itong RDO, ito yung mga experiences namin in the past years na ginagawa namin ang negosyo. I-share ko sa inyo kasi somehow, sa mga nagsisimulang katulad nyo, makakatulong po, may magpupulot kayong kaalaman, di ba? Tama, mali? Okay, RDO, okay, is Royal Distributors Orientation. This will teach you the different techniques and strategies on how you're going to start up the business. Kasi kapag ikaw ay excited lang, pagkatapos mong umattend ng RBP pero hindi mo naman masyadong naiintindihan kung ano yung pinapasok mo, madali ka maapektuhan sa mga tao sa paligid mo na nagbibigay ng napakaraming opinyon tungkol sa negosyong pinapasok mo. Tama? Because we all know naman na you cannot please everyone. And we're not here to please everyone, hindi ba? Kaya importante, para hindi ka naapektuhan sa kung ano yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo, dapat ikaw mismo ang may matinding paniniwala sa ginagawa mo. Hindi ba? So, you know, excitement is very good, especially in this business. Kasi your excitement is like a magnet that will attract other people. Pero for me, excitement is not enough. Because after the excitement, what's next? Kailangan ma-strengthen yung belief mo sa ginagawa mo. Dapat naiintindihan mo kung ano yung pinapasok mo. Ibig sabihin, mas lumalalim, hindi ba? Hindi ba? Kasi malilito ka lang naman talaga pag-desisyon kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka sigurado kung ano ang gusto mo. Agree? Okay, let me show you a story. This is a story of a man with a blue suit. Have you heard about it? Okay, it's a story about a man with a blue suit. Ang pangalan niya, anong pangalan niya siya? Dito po. Yabut. Ang pangalan niya si Mr. Yabut. Si Mr. Yabut, nag-a-apply siya ng isang mataas na posisyon sa isang kumpanya. During his malapit na siya sa kanyang final interview, nilapitan siya ng isa sa mga taga-HR department. Sabi ng taga-HR niya, Mr. Yabut, Sir, naniniwala po ako na you're fitted for the position. Meron lang akong advice na ibibigay sa inyo, Mr. Yabut. Kasi po, Mr. Yabut, napansin namin, yung pong post namin, lahat na tinatanggap niya na applicants, yun pong naka-blue suit. Hindi ba final interview niyo bukas? If I were you, Mr. Yabut, magsuot ka ng blue suit bukas para matanggap ka. So ito si Mr. Yabut ngayon, pauwi ng bahay, iniisip niya, sinasabi ng taga-HR. Pag-uwi niya, kung napinuntahan ni Mr.
Mr. Yabut yung kanyang aparador. Binuksan yung closet niya. Nung pagbukas ni Mr. Yabut ng closet niya, to his surprise, ang dami-dami niyang suits. May brown, may yellow, may black, and wala lang blue. Yun lang ang kulang na kulay, walang blue. So, ginawa ni Mr. Yabut, nag-decide siya pumunta ng mall para bumili ng kanyang blue suit. Sinama niya yung asawa niya, sinama niya yung younger brother niya, na idol siya bata pa lang. At sinama niya ngayon yung best friend niya, na since they were kids, pabatayin na silang magkaibigan. So, tatlong kasama, the wife, the younger brother, and the best friend. Papunta nila ng mall, una nakita niya ngayon yung shop na nagtitinda na maraming suit. Pasok siya sa loob. Sabi ni Mr. Yabut, nakita niya yung isang tindera. Sabi niya, Manang, gusto kong bumili po ng suit. Meron ba kayo dito blue na suit? Sabi ngayon ng Manang, marami po kami niyan. Halika, sumama po kayo sa akin. Sinama siya ngayon ng tindera sa isang kwarto. Pagbukas ng pinto, tumampad ngayon kay Mr. Yabut, napakaraming blue suits. Ang dami-dami, powder blue, may aqua blue, may royal blue, may dark blue, may light blue, ang daming blue. Sabi ni Mr. Yabut, nakalimutan kong tanongin kung anong blue, kung anong klaseng blue. So habang nag-iisip si Mr. Yabut, sabi ng asawa niya, nakita niya may hawak-hawak na powder blue na suit. Sabi ngayon, honey, kung ako sa'yo, ito na lang ang bilhin mo. Kasi malamig ito sa mata. Sa tingin ko, mas okay ito sa interview mo bukas. Sabi naman ni younger brother na, Kuya, bro, ito na lang ang kunin mo, dark blue, mas corporate to, mas bagay sa'yo to. Ang sabi naman ng kanyang best friend, ay naku pare, kung ako sa'yo, ito na lang kunin mo, royal blue, para mas astigan dating. So, ang sabi ng asawa, powder blue. The brother said, dark blue. While the best friend said, royal blue. Alright. Kung ikaw si Mr. Yabut, sino sa tatlo ang pakikinggan mo? Sino sa tatlo ang susundin mo? The wife, the best friend, or the younger brother? The wife, the best friend, or the younger brother? O, may nagsabing the wife, mabait na asawa. May nagsabing younger brother. May ilan nagsabi the best friend. Walang best friend. The wife lang at saka the younger brother. Okay, at tanong, sino ang magsusuot ng suit na yun? Si Mr. Yabut mismo, hindi ba? The only time nagtatanong ka lang palagi ng desisyon sa ibang tao, kung ikaw mismo hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Tama mali? The only time nagtatanong ka palagi ng desisyon sa ibang tao, it's because ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Agree? Sino ang magsusuot ng suit na yun? Ikaw. So, ikaw ang dapat mag-decide. Tama? Okay. Kaya salamat po sa palakpakan niyo. Alam niyo bakit ko lang ito sinabi sa inyo? Kasi pag nag-royal kayo, marami rin magsasabi sa inyo na ganito, ganito. Kaya lang, kung ikaw mismo, hindi ka sigurado sa kung ano yung pinapasok mo, madali ka maapektuhan kung ano ang sinasabi ng mga tao na kapaligid sa inyo. That is the reason bakit kailangan pag-aralan mo kung ano yung pinapasok at dapat alam mo kung ano talaga ang gusto mo. Make sense ba yun? Yes! Nakuha niyo ba yun? Yes! Okay, now ladies and gentlemen, marami po along the way. I'll be speaking here in front of you for the next 2 straight hours. Ang gusto ko, papakinggan nyo lang lahat ng sasabihin ko. Dahil ito po mga kaibigan, kung papakinggan nyo word for word na sasabihin ko, ito na rin po yung paraan para mapalaki ninyo yung negosyo ninyo. Now, mga kaibigan, a lot of people, every time po nagkakaroon ako ng presentation, marami lumalapit sa akin after my presentation. Alam niyo lahat ang tanong, how did you do it? How did you become successful? Paano kayo maman? Paano ka naging overs and shakers? Paano ka naging overall top 2? Paano mo ba talaga ginawa yan? I'm sure kayo din, curious po kayo, hindi ba? For those of you na hindi pa po ako kilala, well, let me introduce myself. I've been doing the business for 7.5 years. Part-time na po ako nagsimula dito for 7 months. I was connected sa isang real estate company.